Isang magandang araw po para sa ating lahat at salamat sa Panginoon na kayo po ay nakarating ng maayos at ligtas sa ating bahay-sambahan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay makikita po sa aklat ng Genesis chapter 50 verse 15 to 21. Genesis 50 verse 15 to 21. Ako po ay magbabasa sa MBB tag. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalibitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. 21. Kaya wag na kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay na Panginoon na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Lord, ang iyong mga salita na patuloy na aming pagbubulay-bulayan ng sa gayon Panginoon ay maging inspirasyon din ito para sa amin, para sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga anak na naparito at iningatan mo sila. Lord, patuloy na ikaw ang manguna sa inyong lingkod ng sa gayon Panginoon. Ang iyong mga salita lamang ang patuloy na mamutawi sa aking bibig, Panginoon. Ito po ang aking hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa oras po na ito, atin pong tatalakayin ang nangyari after mamatay at ilibing ang ama nila, Jose. So, sa unang verse na ating binasa, may pag-aalala yung mga kapatid ni Jose. Nangangamba sila dahil baka galit pa si Jose sa kanila at gantihan nila ito. Gantihan sila nito dahil nga, 'di ba, hinulog siya, ipinagbili siya, at sinabi pa nila sa kanilang ama na patay na si Jose. So, alam nila na malupit yung mga ginawa nila kay Jose. Kaya nag-aalala sila na baka gantihan sila nito. Kaya naman sa susunod na verse, ang sabi po doon ay sa 16 to 18, nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kami, mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. So, yung mga kapatid ni Jose, gumawa sila ng paraan para kunyari ay ipinasabi niyon ng kanilang ama. At nung time din na yun, humingi din naman sila ng kapatawaran kay Jose. Pero, di ba, di rin naman natin alam, di rin naman natin sure kung sincere ba yung paghingi nila ng tawad o kaya lang nila yun ginawa para hindi lang sila gantihan nila ni Jose dahil nga natatakot sila. Pero itong si Jose, dahil malambot yung puso niya, pagkarinig niya sa mga sinabi ng mga kapatid niya, ay napaiyak naman siya. Kumbaga natouch siya na kasi finally, nanghingi ng kapatawaran yung kanyang mga kapatid sa kanilang nagawa kay Jose. Kaya lumapit sa kanya yung mga kapatid niya at sinabi nilang sila'y mga alipin ni Jose. So sabi naman sa 19 to 21, ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot niyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon.
Kaya wag na kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. So, sinabihan ni Jose ang kanyang mga kapatid na wag na silang matakot. Yes, masama nga yung ginawa nila kay Jose, pero iyon ay ipinanhintulot naman ng Diyos para din naman sa kabutihan. Kaya hindi na dapat na sila na mag-alala. Siya na yung bahala sa kanila at sa mga anak ng mga kapatid niya. So, after noon, napanatag na sila. So, si Jose para sa akin, dapat natin siyang gawing motivation sa buhay. So, maging inspirasyon sa ating lahat, even worst scenario na mangyari sa ating mga buhay, na kahit kapamilya natin, yung dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Hindi dapat natin na pairalin yung sama ng loob, pero minsan naman dama talaga. Bilang tao kasi, di naman natin siya maiwasan, di natin siya matakasan, pero tignan natin si Jose. Bakit siya nakaya niya na kahit napakamasalimuot ng nangyari sa kanya, tapos mga kapatid niya pa yung mga may kagagawan nun, bakit siya hindi sumama yung loob niya? Kasi nagtiwala siya sa Diyos. Ipinagpasa Diyos niya ang lahat. Napakasakit nun, di ba? At sobrang hirap nun. Pero kung tayo siguro nun, kinasuklaman na siguro natin yung kapatid natin. Baka isinumpa na natin sila. Tinakwil na siguro natin sila, di ba? Kasi talagang mahirap siya. Kung tutuusin, ang hirap mag-move on kapag ganun. Pero si Jose, ni konting galit o konting puot, wala siyang ganun para sa mga kapatid niya. So, talagang puro pagmamahal yung pinairal niya. Kasi alam niya na nangyari yon dahil pinahintulutan yun ng ating Panginoon. Hinayaan ni Lord yun para sa ikabubuti ng nakararami. So tayo, dapat tularan natin si Jose na kahit nasa pinaka-worst scenario tayo ng ating mga buhay, maging mabuti pa din tayo, maging mapagmahal pa din tayo, maging maintindihin pa din tayo, at lagi natin iisipin na sa anumang mangyari sa ating mga buhay, maganda man o pangit, hinahayaan yon ni Lord para sa mga ikabubuti natin. Kung feeling natin yung problema natin ay hindi natin kayang solusyonan, hindi natin maharap dahil hindi natin alam kung papaano ba, ang pinaka-the best na magagawa natin ay ipagpasa Diyos natin ang lahat. Ibigay natin lahat ng burden, lahat ng sakit, lahat ng bigat, at lahat ng hirap. Kasi si Lord, kahit pinakamabigat na bato, sisiw lang yan sa Kanya. Problema pa kaya natin? Ibon nga mahal niya. Tayo pa kayang kawangis niya, di ba? So, masarap sa pakiramdam na tayong mga anak ng ating Panginoon. Meron tayong nasasandalan. Meron tayong nakakapitan. Meron tayong nahihingahan. Sa piling ng ating Panginoon, lahat ng mabigat gumagaan. Kaya naman, nawa ay patuloy tayong magtiwala sa mga plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy tayong maglingkod para sa ikabubuti natin ng lahat. Ipagpatuloy natin yung pagsunod natin sa Kanya. Dahil ang pagsinunod natin siya, hindi tayo mapapahamak, kundi tayo ay mapapanatag. So, amen? Salamat sa Panginoon sa mga salita na Kanyang patuloy na ibinabahagi sa atin para magkaroon tayo ng aral sa ating mga buhay. Na dapat lang talaga na ang lahat ng bagay, anumang pagsubok ay dapat nating ibigay sa Kanya nang sa gayon ay maging magaan yung mga dinadala natin sa ating mga buhay. Kaya salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapabago sa aming mga buhay. Lord, ang mga salita na ito na ang aral na ibinigay mo sa amin ay patuloy naming panghahawakan nang sa gayon ay magamit namin ito sa aming kanya-kanyang mga buhay.
na hindi kami sumama ang loob o magtanim ng galit o ng puot gaya ni Jose, Panginoon, na maging inspirasyon namin siya sa lahat ng mga pagmamahal na ibinigay niya sa kanyang mga kapatid, na maging ganon din kami, Lord, na kahit nasa worst scenario kami ng aming mga buhay, patuloy na manalig pa rin, manaig pa rin yung pagmamahal sa aming mga puso. Dahil, Lord, ikaw wala kang ibang ginawa kundi mahalin kami sa kahit ano pa mang mga kasalanan na aming mga nagawa. Kaya salamat, Lord, patuloy na dinadakila ka namin at niluluwalhati ka namin sa araw na ito. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat dahil hindi mo tinatapos yung pagmamahal mo, kundi pinagpapatuloy mo pa at mas lumalalim pa yung pagmamahal mo para sa amin. Kaya salamat po dahil nandyan ka at mayroon kaming masasandalan, mayroon kaming mahihingahan sa oras na kailangan ka namin. We bless you, Lord, at patuloy na ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po.